Sino sa mga senator ang nagsasalita tungkol sa corruption? Can you give me a name, please? Rapi Tulfo. Sino sa mga congressman na nagsasalita tungkol sa corruption? Pwede pa, si Marcoleta. Pwede pa, di ba? Congressman Marcoleta, sino pa? Wala pa silang hesitation na bumili ng mga mamahaling lugar. Akala mo walang sisita sa kanila. No? They are so bold, they're so brave, they're so courageous na mamimili pa sila ng mga mahal na mansion dyan sa Paris, France, dupat sa 10-bedroom mansions sa mga napakamahal na distrito sa Paris, France. No? Hindi pa yan. No? Mga ibang mga pag-aaring napakamahal sa buong bansa, pinagbibili na nila lahat. No? Sama-sama sila. No? Ngayon, tatahimik na lang ba tayo? Hindi tayo imik kasi anyway, kalakaran naman yan. Anyway, binibigyan naman tayo ng 5,000 pesos, okay na tayo, ayuda. Okay na tayo. Okay, sige, nakawin nyo na yung mga bilyon-bilyon na yan. Okay lang sa amin yan, basta bigyan nyo kami ng ayuda. Imbo, pasok. Ang good governance ho ba, nakasama ho ba dyan yung ayuda? Kung titingnan nyo ho yung good governance, ano ho yung mga principles ho niya? Efficiency, effectiveness, transparency, accountability, citizens' participation, inclusiveness, rule of law, respect for human rights, authentic leadership. Hinahanap ko po yung ayuda, hindi ko po makita. First time in the history of Baguio City na bumabaha ho ang pera rito ngayon. Bumabaha para ibenta nyo yung inyong mga boto. In the same manner na bumabaha din para sirain kaming nagtataguyod ng good governance. Dahil inilalabas po namin itong mga dumi nila. Alam niyo, pag nagnanakaw ka ng 1 billion pesos a year, that would translate to 2.7 million a day. Pero hindi lang ho bilyon ang kanilang ninanakaw. Hindi lang ho 1 bilyon, 2 bilyon, 3 bilyon, 4 na bilyon, 5 bilyon. Paano nila ginagawa? Katulad yung rock netting na yan. Yung mga nakikita nyo dyan sa bundok kayo na nakabalot ng mga bakal. 25,000 pesos, ang totoong presyo lang yan is 2,300, 2 to 3,000 pesos per square meter. Mas mahal pa doon sa mga lupa ninyo. No? 25,000 pesos, tingnan mo is 1 square meter. No? Katulad yung nilagay dyan sa kalsada na ilaw. No? Ang presyo niya sa kontrata, 11,780 pesos. 11,720 pesos. When in fact, ang presyo lang yan is 1,350 plus 200 na installation plus 246 na tax, 1,800. Ibig sabihin, 9,900 ang ninanakaw nila. Bawat piraso, bilangin nyo lahat yung mga piraso nandyan sa Quezon Road, sa Marcos Highway, sa Quezon Road, lahat yan. Millions and millions po yan. Hindi pa sila nagsawa, sana sa gitna lang nila lalagyan. 10 meters sana, international standard, ginawa nilang 5 meters. Ginawa pa nilang 2.5 meters para mas maraming bilhin. Hindi pa yan, nilagyan pa nila sa kaliwa, nilagyan pa nila sa kanan. How many pieces were bought? 7 million in Mindanao, 7 million in Visayas, 10 million in Luzon, 24 million pieces times 9,900, that's 237 billion pesos na pinaghati-hatian nila. At yan yung ngayon yung mga binibigay nila sa inyo, tuwan-tawa kayo, na nakatanggap kayo ng 500, 1,000, pero ninakawan pala kayo ng bilyong piso, pero let us wake up, Apo. Let us wake up. Meron na naman silang ginawa. No? Ngayon, pinahinto na lahat ni Secretary Bunuan nung in-interview siya ni Secretary Ted Filon. Sabi ni Ted Filon, bakit itong ganito? Rock netting, bakit itong ganito yung presyo nito? Eh, sabi ni Mayor Magalong, ganito. Tapos maya-maya, sinabi na naman niya, o paano ho itong cat's eye? Sabi ni Mayor Magalong, itong presyo nito. Anong salita ni Secretary Bunuan? Oo, nga yan nga, totoo nga yan.
Exorbitant siya, kaya pinahinto ko na yan lahat. Paano itong mga roadside barrier? Nakita niyo ba yung yellow barrier ho sa nakalagay sa kalsada? Ang presyo ho nun is 121,330 isang metro. Ang totoong presyo lang yan is $255. So in short, $255, 14,000 pesos. Sabihin na natin, lagyan na natin ng logistics, lagyan na natin ng taxes, 20,000. Ibig mo sabihin, sa isang metro, ang kinikita pala nilang kickback, 100,000 pesos. Sa isang kilometro, 1,000 kilometers, 1,000 meters, ilang hundreds and hundreds of kilometers na nilagyan sa buong bansa. Yan po yung mga perang, mga taxes na binayaran ho natin. Diyan ho galing lahat yan. Pati ho yung mga ayudang pinibibigay ni ho nila na para iparamdam sa inyo, may utang na loob kayo sa amin. Actually ho yan yung mga taxes ho na binayaran nyo, dugo at pawis na pinaghirapan ninyo. Pero kung gastusin nila, pamigay nila lahat, akala mo kanila. Osi? Alam niyo ho yung yellow barrier niyan, dapat kalikulang ho lalagyan, pati diretsyo nilagyan ho nila. Pumunta ho kayo sa Marcos Highway, pati diretsyo nilagyan nila. Tama. Pero pinahinto na ho lahat yan ni Secretary Gunawan. Kumita Pero na. meron tuloy-tuloy pa rin na nakikita ko ngayon na uli na pinagkakakitaan nila. Yung solar lights. Nandyan ho ngayon yung mga solar lights. Alam niyo ba magkano presyo ng solar lights? 157,982 pesos. Ang presyo ho niyan is 40 to 46,000 pesos per pole lang. Ibig sabihin, sa bawat poste, ang ibinubol sa pala nila mga 110,000 pesos. Yan po yung mga taxes uli na pinaghirapan ho natin, lahat tayo. Ngayon, pipikit na lang tayo, ay bigyan nyo kami ng ayuda, iboboto ka namin. Ganun na lang ho ba tayo mag-isip sa Baguio? Kakaiba ho tayo sa Baguio. Please, for the sake of our children, dagita apo tayo apo, let us fight for what is right. Huwag tayong padadala. Please, this is the legacy that we can pass on to the next generation. Grabe apo, untold, unbelievable. I was just talking to Mr. Ramon Ang of San Miguel. Sabi niya, galing ko lang sa Malaysia. I was talking to some of the businessmen there. I was inviting them to come to Baguio, to the Philippines to invest. Sabi nila, we don't want to invest in your country because there's so much corruption. Uy, sakit. Real talk. At ang tanong sa kanya is, what is happening to your country? Nakakalungkot isipin. No? Ganun na ang tingin sa atin. Kung nagtataka kayo, sino sa mga senator ang nagsasalita tungkol sa corruption? Can you give me a name, please? Rapitol po. Sino sa mga congressman na nagsasalita tungkol sa corruption? Pwede pa, si Marcoleta. Pwede pa, di ba? Congressman Marcoleta, sino pa? Si Brother Yadi Villanueva. Siguro meron pa, Isipak, pwede. Meron pa. Sa mga governor, meron ba kayo naririnig na nagsasalita? Sa mga mayor, sinong nagsasalita? Sino pa ho? Vico Soto. Diba? Crisel Lagman of Albay. Pero anong nangyayari sa amin ngayon? So much money is being poured to destroy us. No? Baliwala lang doon sa mga nagnakaw yon. Yung malilit. Barya lang sa kanila yon. No? Para lang manira lang. Katulad yung ginagawa ni rito sa Baguio. Nag-hire sila ng mga taxi drivers. Matagal na pala nilang hinire yung mga taxi drivers. Sabi nung isang nakuha natin na isang kausap natin taxi driver. Pati senior citizen. Kinutsaban na rin nila. Pati bata na rin, tinuruan na rin nilang magbigay ng fake news. Senior high at junior high. Ganun na ka-immoral ang sistema. Are we not a character city? Di ba? Ang sabi nung taxi driver, pagsakay, scripted,
sustained, deliberate. Ma'am, kumusta ho? Ano tingin nyo sa election dito sa Baguio? Ay, yan ho, kay Magalong ho yan. Yan ho, yung good taste. Kay Magalong po yung Parkway, kay Magalong ho yung, ay na, yung mga taxi na yan, kay Magalong ho yan. Negosyante. Alam niyo ho, yung mga taxi na binabanggit, 2018, inapproval na po yan. Loko-loko ang putik yan. Alam ho ng mga ating mga councilor dito, 2018, it was approved. Hindi pa ako mayor ninyo. It was approved by the Traffic Management Working Task Force. Well represented po yung ating local government by the head of the Committee on Transportation. I know nothing about taxi business. Yung Parkway, mismo ho, sabi ni Attorney Ed Avila, wala akong pakialam mo si Magalong dito sa Parkway because he is the chief legal of Parkway. It is owned by Mr. Fernando Chong. And it is also owned by the doctors. Finally, good taste. Ngayon, lumalabas ngayon yung chismis, tinutukan ko raw yung baril yung may-ari ng good taste. Pinamana nga daw sa inyo. Kung kasama ba ako na nabili ko yung good taste, Pinamana sa inyo eh. tututukan ko ba siya ng baril? Pangalawa, totoo ba yun? Mabuti na lang, meron pala kaming video. So nangyari. At kitang-kita doon talaga, pinakita ko na sa ibang mga media. Alam niyo kung anong nangyari nung March 14, naabutan ko siya doon sa likod ng City Hall. At ang sinabi ko sa kanya, alam mo, attorney, all you have to do is tell the truth. Ganun lang ho, sinabi ko sa kanya. Tell the truth. Bakit niyo ako dinadamay dyan sa business niyo? No? I do not know your family. I do not know your father. I never transacted business with you. Bakit niyo ako dinadamay dyan? Bakit pag tuwing tatanungin yung mga tao mo, kay Magalong ba to? Sasagot ng mga tao mo, no comment? No? Tama ba yun? Sinanay naman eh. Kaya nasigaw-sigawan ko siya. At the end, umalis ako, na galit ako. At sinabi ko sa kanya, you know, I've been fighting for you, kayong mga bata. You know? And that's the reason why I am under threat now. Tinuturo ko yung baril ng tao ko doon sa likod ko. Kasi sabi ko sa kanya, dali mo na lang yung baril dito sa likod. Para at least kung ako'y may banatan man lang ako, at least makalaban man lang ako ng kahit kaunti. I do not fear for my life, but I fear for the life of my wife, my family. Paano ko sumakay sila? At binanatan na lang ako dyan. Ganyan ho, kahirap ang pakikipaglaban ho sa korupsyon. Gagawan nila lahat ng kasinungalingan, ng intriga, para sirain ho kami. Pati ho itong mga kasama kong councilor, pinalabas ho nila na tagi-1 milyon pa ho natanggap nila. Para lang ma-approvean yung market modernization, ma-approvean ho yung mobility na sinatawag na dumadaan naman ho sa tamang proseso yan at hindi naman yung mayor ang nag-a-approve yan kundi the members of the city council. Matindi po yung laban natin. Kami po ay handa po kaming mamatay para sa bayan natin. And I fought in Abra. I was wounded in Abra. I was surrounded in 1985 by the NPAs for 3 days in Tinong, Ifugao. Nung inatake yung Lagawe in 1988, I was sent there to reinforce the soldiers. I fought the Abu Sayyaf in 2005. In 2006, I was supposed to be deliberated to be promoted to general, but because of the Garciliano tape, we decided to join the rebellion. Talo ho kami doon, nakulong ho kami lahat. But we believe it is the right thing to do. Mama Sapano, it's also the right thing to do. Maski na kailangan i-whitewash mo yan. Ang order, i-whitewash mo, Magalong. Pwede ka na maging chief PNP. Is it the right thing to do? So I told the truth about it.
Albayalde case, with all the threats that I received, sitting Chief PNP, I have to tell the truth that he was involved in a drug anomaly. Nawawala yung 220 plus na kilograms na shabu. Please, don't allow it to happen here in the city of Baguio. And before I end, if you notice kung natatandaan nyo, no, malagip yung applicant, during my first term and second term, I never asked people to vote for me. Never, never, never. In the same manner that this, running for my third term, I will not also vote and ask you to vote for me. But I want you, I'm asking you to choose the right leader for the city of Baguio. And second, amuyo mo siguro nga agbalbaliw ti panahon tata. A lot of things are changing. We have all these challenges of climate change, yeah? Yung ating carrying capacity, yung urban decay na nangyayari sa atin. We have a lot of things to do and we need progressive thinkers, fresh ideas. Yeah? We cannot always be traditional all the time na ang tiniisip na lang numakon, ay, hindi ko kapartido, kukontrahin ko yung proposal niya maski naniniwala ako. That is a very traditional way. Let us change. And that is actually the strength of the city of Baguio. So let's give them, our good governance team, a big chance. Dagitoy new faces. Dagitoy new and young people, young leaders. And finally, we need also our elders to coach them. And so if I may introduce each one of them. Apo or Junior Cup, please join us here. Yuri Wegan, Espesan Basbas, J.R. Mananeng, Ron Perez, muntik ko noon tawagin si Attorney Topacio, Ferdy Topacio, pero hindi pala siya kasali. Attorney Councilor Fred Bagbagen, Pam Carino, Councilor Joe Molintas, Vice Mayor Tino Oloan, and finally, we need ethical leaders in Congress. We need ethical leaders in Congress because that is actually what we are wanting now. We are missing it. And now, that's the reason why I would like to introduce to you Councilor Popo Salan. Ito po, sila po ang magpapatuloy po ng good governance sa syudad ng Baguio. Please vote for them. You don't have to vote for me, but please vote for these people. Maraming salamat po sa inyo. Ladies and gentlemen, we are presenting to you Good Governance Alliance! Ang magpapatuloy! Lipatak at tinalipatak gayang Professor Peter Pianza. I call him Professor because he has so much institutional knowledge on the land problems here in the city of Baguio. Apo, Peter, my sincerest apologies. Once again, ladies and gentlemen, palakpakan po natin ang leader, ang mga leaders ng Baguio City na magpapatuloy ng good governance. They are not politicians. Rather, they are public servants. Ladies and gentlemen, palakpakan! Sa patuloy na pagganda ng Baguio City, sa pamumuno ng ating Mayor, Benji Magalong. Once again, sabay-sabay po natin itaas ang ating mga kamay para sa Good Governance Alliance! GGA! 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 Tandaan nyo na po ang mga numero, mga pangalan ng mga taong ito na magpapatuloy ng ganda ng buhay natin dito sa Baguio City. Once again, we're so proud to present to you GGA, Good Governance Alliance. Palakpakan tayo, Apo. And we are not done until later tonight, Apo.